Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, life update. Life update lang tayo. Very quick and very raw na video lang, no. I feel like sasagutin ko lang yung mga commonly asked questions sa akin sa social media. Usually hindi ko sila nasasagot. So sakto sabi ko, okay, sagutin ko nga siya ngayon. So wala akong ginagawa. Nakaupo lang ako. So sige, I'm gonna answer lang mga questions na hindi ko nasasagot and also update na lang din sa mga ganap natin sa buhay. So pinakauna, may mga nagtatanong like about Europe, no, na kailan ang start ng Europe trip, like sino yung mga kasama mo, ano yung mga bansa na bibisitahin mo. So start tayo sa kailan. Ang Europe trip natin guys is last week ng December, so after ng Pasko. Kasi meron pa akong family trip sa Pasko. Parang nakagawian na kasi namin na kapag Christmas, lumalabas kami ng family ko. So parang pag Pasko talaga, parang family time ko. Pero pag after ng Pasko, pag New Year, yun yung parang ako na. Kasi gusto ko start ng taon nagta-travel para tawag doon, di ba pag sa New Year, kung ano yung unang mong ginawa na tutuloy-tuloy na siya. So nagta-travel ako pag New Year. So ayun yung gagawin natin, no? End of December. And then, actually, kaya medyo nahihirapan ako magplano kasi we will be traveling in Europe for 35 days. More than 1 month tayo. So parang from end of December hanggang buong January na yan, nandun tayo sa Europe. So I will be visiting 12 to 14 countries. Hindi pa kasi like very final ang aking itinerary na. I'm still finalizing, pero ayun yung target ko, mga 12 to 14 na countries. So, yung mga usual na European countries, pero kasi iikutin natin siya ng 1 month. And ano nga ba yung susunod na tanong? Sino yung kasama ko? I will be traveling solo. No? Mag-isa lang ako. But initially guys, itong Europe trip na namin talaga is group trip talaga ito. Si Hazel King yung pasimuno. So siya yung yaya ng Europe trip na to, ganyan. Tapos kasama dapat ko yung mga Japan, yung content creators na nakasama ko sa Japan, no? Sila Nana, sila JM, sila biglang may tao. Na-distract ako, biglang may mga dumaan na tao. So initially, yung trip na to talaga is group trip to. Kasama ko yung mga content creator friends ko na nakasama ko during the Japan trip. So sila Nana, si Archie, si Hazel, si JM, si Maki. So ayun, nagplano kami na tara, let's go to Japan. Let's go to Europe, ganyan. Ang initial na plan namin is 2 weeks. Actually, both personal and work trip talaga kasi merong brand na mag-sponsor sa amin. Pero hindi naman siya like full sponsorship, no? Pero malaki na rin yung matitipid talaga namin. Parang 9 days yata yung parang brand sponsorship. Tapos magde-decide kami na mag-extend na lang kami. Parang 2 weeks kami sa Europe para meron kaming personal time. Tapos dapat nitong November, ngayon itong date na to, dapat ito na yung Europe trip namin. Actually, natuloy yung mga iba kong friends, sila Hazel, si Nana, si Archie, tapos kasama nila yung mga jowa nila, and then si Mami Heidi yata kasama din. Personally, kinausap ko sila na pwede bang hindi na lang ako sasama. Diba, ang initial talaga na place, kasama kami lahat. Pero I decided na hindi muna sumama for many reasons. Pinakauna, feeling ko masyadong tight yung schedule ko kasi 'di ba kakagaling ko lang nag-Korea ako, nag-Taiwan, tas nag-Hong Kong, tas si Anson pumunta pa sa Pilipinas. Tas parang after nung pagpunta ni Anson sa Philippines, yun na agad yung Europe trip namin. So parang mga 1 day na lang yung pahinga ko, tas Europe na agad. Parang feeling ko hindi ako ready. Alam mo ba? Hindi ako ready, hindi rin ako masyado nakapag-research about doon sa mga lugar na pupuntahan, wala akong alam. So, isa yun sa kinonsider ko na factor kasi yung schedule ko talaga medyo parang sobrang jam-pack. Second, 'di ba 2 weeks yung plano namin kasi ang free time ko lang din sa November talaga is 2 weeks lang. And then, later on, nung malapit na mag-Europe, na-realize ko, parang gusto ko mag-spend ng more time sa Europe. So, since 2 weeks lang yung free time ko for November, naisip ko, siguro hindi ko na lang muna itutuloy kasi gusto ko nga more time ako sa Europe.
Kaso hindi pwede kasi hindi siya kaya ng schedule ko ng November. So una, jam-pack yung schedule ko. Pangalawa, hindi ako parang ready, hindi ako well researched. And then third nga, gusto ko longer yung aking pagstay. And then also, since first time ko kasi mag-Europe, so pag first time ko sa mga lugar na pinupuntahan ko, preferably, mas prefer ko talaga na mag-isa ako or solo ako. Kasi parang feeling ko pag mag-isa ako, mas nabibigyan ko ng justice yung mga vlogs ko. Feeling ko mas somehow na-force ako mag-research. Tapos, ano lang kasi talaga ako, introvert talaga ako in person. Ano sa camera, doon ko na ilalabas yung pagiging extrovert ko. May ano naman ako like introvert tsaka extrovert, ambivert, no. Sa vlog doon ko na ilalabas yung pagiging extrovert ko. Pero in person, ano talaga ako, introvert. So parang mas gusto ko minsan na mag-isa. Tapos parang first time ko sa Europe. So mas gusto ko mag-isa kasi parang feeling ko mas nailalabas ko yung kakulitan kapag mag-isa ako. Alam mo yung feeling ko mas engaging yung aking vlog kapag mag-isa ako. Although wala kaming gap nung mga kasama ko, no. Kahit sino naman yung nakakasama ko, kung napapansin nyo, kahit sino naman yung nakakasama ko, mas tahimik talaga ako pag may kasama ako. Kasi mas nahihiya ako. Pero pag mag-isa ako, mas doon ko na ilalabas talaga yung lahat, yung kakulitan ko. So sabi ko, since Europe to, parang gusto ko maganda yung vlog na maibibigay ko. Like, hindi ako nahihiya, yung ganun, no. Pero wala akong kaming gap, no. Sobrang babait ng mga nakasama ko doon sa Japan trip. Ayun nga yung mga natuloy, sila Nana, si Archie, si Hazel. Sobrang babait ng mga yun. Although ano talaga sila, sinasabi ko naman yun sa kanila na parang ibang level kasi talaga sila. Parang feeling ko hindi ko sila ka-level. Diba si Archie, si Nana, like millions of followers sa TikTok. Si Hazel, YouTube, Instagram. No? Parang feeling ko, hindi ko sila ka-level. Pero hindi naman nila pinaramdam yun na parang above sila sa akin, di ba? Pero ako lang, personally, alam ko naman na they're on a different level. Kaya parang medyo nahihiya ako. Actually, nung Japan namin, medyo nahihiya ako kasi parang feeling ko nga, ano yung level sila. Pero may mga times nga na parang, for example, di ba, lahat kami content creators, so limited lang yung time. Minsan nahihiya ako kasi parang feeling ko hindi ko kayo ka-level. So pag limited yung time, sige kayo na lang mauna mag-content kasi parang nahiya ako. Ganun. Pero si Nana nga dati nung nag-Japan kami kasi nahiya talaga ako. Tapos sabi ni Nana, "Uy Marvin, content creator ka din na." Ano kasi minsan parang ewan ko, nahiya kasi ako na parang sige kayo na lang. Tapos hindi naman nila pina-feel yun sa akin, no. Si Nana, very love ko yan si Nana. Hi Nana. No, very love ko yun si Nana kasi kahit ganun siya ka-famous, ganun yung following niya, hindi niya pinaparamdam sa akin na she's superior than me, no. So parang ano talaga yung supportive na parang, "Oy, content creator ka din, huwag kang mahiya kasi ako lang talaga, wala silang kasalanan, no. It's just ako personally, ako yung nahihiya pero hindi nila pinaparamdam na dapat mahiya ako. If you get what I mean. Pero ang babait sila, yung mga natuloy na yun sa Europe, si Archie, grabe din yung following pero grabing ang humble, ang ano lang, parang pagkasama mo siya parang ano lang, tropa lang kayo. Si Hazel nasa Korean na ngayon, di ba? Doon na siya nakatira. And every time nagkakausap kami, lagi niyang sinasabi sa akin na, "Uy Marvin, kailan ka na bibisita dito?" Pinipilit niya ako na bumisita sa Korea. Puntahan siya. Tapos lagi ko sinasabi na, "Sige, pupunta ako." Pero, girl, kaka-Korea ko lang kasi this year. Parang Korea na naman. Siguro next year, like cherry blossoms. Ganun. But natuloy sila sa Europe. Sabi ko, mabilis lang tong vlog na to. Ang dami ko palang chinika. So, natuloy sila sa Europe. Pero, okay kami ha. Baka kasi isipin nyo na, hindi ako kasama or what. Pero okay kami ha. Like, nagsisend pa nga sila ng picture may group chat kami sa group chat, ganyan. Tapos parang, nakikita ko na yung mga IG stories nila, no. Tapos, alam ko sila JM tsaka si Maki, alam ko si JM kasi yung schedule niya rin, medyo conflict. So parang hindi niya rin maisingit yung Europe trip kasi full din yata yung schedule niya. And then si Maki naman is about work. Parang marami din kasi siyang ganap. So parang nahiya siya na parang magde-leave na naman siya ng sobrang tagal. Parang ang dami niya ring mga ganap lately.
So, ayun, ang natuloy na lang is yung tatlo. And then, back to me. Back to me. So, ako, ayun nga, itutuloy ko yun sa akin. Pero sa December pa. Kasi yung January, wala akong nakaplan talaga na trip. So, yung buong month ng January, yun yung parang maitutuloy ko yung plano ko na 1 month ako sa Europe. Or more than 1 month. No? Tsaka, pangarap ko rin kasi yung Switzerland. Switzerland yung dream country ko. So, gusto ko magstay ako ng mas matagal. Parang mas gusto ko mag-DIY para masusunod ko yung mga gusto ko talaga, yung mapupuntahan ko yung mga countries na gusto ko, tas depende sa time na gusto ko. Although mas makakatipid talaga dun sa may brand partnership. Although hindi siya full no, hindi siya full na as in all expense paid. Pero ang laki ng matitipid like hotel, transportation, tours, 'di ba? Ang mahal ng hotel sa Europe. But then inisip ko na lang na sige, okay lang kahit mas mapapagastos talaga man na mag-DIY ako. Malaki sana yung matitipid kung may help ng brand. But inisip ko, sige na lang. Parang first time ko kasi mag-Europe. Parang gusto ko okay yung maging vlog ko. Feeling ko kasi mas maibibigay ko yung personality ko or mas maipapakita ko yung personality ko kapag ako lang mag-isa, no? Ewan ko, parang it's just me. It's a me problem. Walang problema yung mga tao sa paligid ko. Maybe it's just a me problem, no? And then, ang mahal. Ang mahal ng Europe, no? Parang feeling ko nga, yung kikitain ko sa pag-vlog ko sa Europe, hindi niya susuklian yung magagastos ko. But that's okay. Parang iniisip ko na lang, parang you have been very nice to me. Grabe yung suporta na binigay nyo sa akin in the past years, no? And siguro it's just right for me to suklian kayo, no? By, creating a better content. I hope I can create a better content. Of course, marami pa rin ligaw. I cannot promise na hindi tayo maliligaw. But I feel like kapag mag-isa ako, mas feeling ko kasi pag mag-isa ako, mas may connection ako sa inyo. Di ba? We're like connecting. So sabi ko, sige lang, kahit mahal talaga to. Tapos 1 month pa. Ambisyoso. 1 month pa yung gusto. But, ayun, feeling ko lang, mas may connect tayo. Kailan? Sinong kasama and ano yung mga bansa, no? Siyempre alam niyo na naman yung mga bansang pupuntahan sa Europe. Basta yung mga naiisip yung bansa, usually yung mga magkakatabi lang naman yan. Ganyan. Basta pupuntahan natin yan. And then ano pa ba ang next update? Ito pa. Tapos na ba tayo doon? Okay, tapos na tayo doon, no? Wala na akong hindi nasagot. Ang next update naman, marami yung mga nag-message sa akin na hindi ka na ba mag-story time or nasa na yung mga story time mo, parang nami-miss na namin yung mga story time mo. So anong nangyari, ba't hindi ka na nag-story time? Okay, yeah, I have to be honest na medyo tinigil ko talaga yung mga story time kasi I feel like kailangan ko siyang itigil, no? Yung pag-story time ko kasi, ang main na purpose kung bakit ko siya ginawa before is to entertain talaga. Kung mapapanood yung mga story time, ini-enjoy ko lang talaga na kinukwento ko, tas iniiba-iba ko yung mga words, I want to make it funny. Ayoko siyang maging mukhang bastos, although ang bastos talaga ng content, pero ginagawa ko siyang light and then funny, kasi ang purpose ng story time ko is to entertain talaga. Parang ayun yung main na purpose ko. And then alam ko naman na yung story time ko, ang dami talagang nanonood and most of you or some of you, I'm not sure, pero yung iba nag-subscribe sa akin because of my story time. And alam ko naman na malaki talaga yung engagements ng mga ganong klaseng content. But then at first, nai-enjoy ko kasi parang ayun nga, ang daming engagement, tapos nagkukwento lang ako na parang natutuwa lang ako, tapos parang ang daming nakaka-appreciate, gano'n. So, at first, na-enjoy ko. So, I keep creating those kind of contents kasi nga, feeling ko yun yung gusto ng mga nanonood. But then, later on, I realized na hindi pala ako, how can I say it in a nice way? Parang, hindi ko pala gusto
yung image ko na how can I say it? Hindi ko pala gusto yung parang image na naibibigay ko sa mga tao. And also, the community that I was building. Parang, I want kasi a healthy community and I feel like I'm not sure if nakakabuild ako ng healthy community with those type of contents. Kasi may mga few instances lang na for example, lumalabas ako, tapos parang may mga nag-approach sa akin na, uy, napapanood ko yung mga sauna mo, napapanood ko yung mga stories mo. And at first, medyo awkward ako every time na may lumalapit sa akin and then sinasabihan ako ng ganun. Like, or yung iba din naman nagsisend ng mga bastos na messages sa akin sa mga social medias ko. Yung iba nag-aaya ng parang yung mga couples na nagyan ng trees, ganun. And then yung iba nagsisend ng mga explicit photos sa akin. So sabi ko, grabe, ganun ba kalala yung parang image na po-portray ko? Kasi I was just doing it to entertain, di ba? Ang purpose ko was to entertain, pero hindi ako ready doon sa kaakibat na image pala na naibibigay ko. I thought parang nagiging funny lang ako sa mga tao, pero parang feeling ko na ano na pala ako. Ano bang tamang word for that? Parang they see me as someone na very wild. Alam mo yun? They see me as someone na parang kaya lang nila yayain anytime. And then, parang feeling ko, hindi ko masisisi yung mga tao, no? Parang naisip ko, hindi ko masisisi kasi yun yung content na binibigay ko. Hindi ko masisisi kung paano ako piniperceive ng mga tao. Kasi yun yung content na ibinibigay ko. Pero hindi kasi yun yung purpose why I created yung mga ganun type of content. And I wasn't ready for that. Kasi in person, sobrang, lang ako shy. Prinsesa lang ako in person. Parang shy type lang ako. Ganun. Parang, I feel like in person, siguro sa vlog kasi diba doon ka na ilalabas yung mga kalandian ko. Pero in person, I feel like I hope I'm a decent person. And whenever someone approaches me na parang ganun, I don't feel good. I don't feel good. And then, may mga instances pa na may mga iba akong kasama na mga friends ko na, ayun lang, parang nag-hangout lang kami, like doing as a normal person lang. And then someone would approach me na, nakakatawa yung mga sauna yung story. And then my friends would hear it na parang, I don't like, hindi ko gusto. Hindi ko gusto. Na parang, ganun pala, ganun ba talaga yung parang image ko pala? Hindi ako aware na ganun yung, paano ba? Kasi nga hindi ko siya na-anticipate. Akala ko funny lang ako. Pero hindi pala. Funny siguro, oo. Pero aside from funny, parang may iba akong image na I don't know. I feel like hindi yun yung type of community na gusto kong ma-build. And whenever people would message me, they would always ask for sauna. They would always ask for like explicit hindi ako masaya. Hindi ako masaya sa ganun. So, I felt like I think I should stop doing it. And I know nalulungkot din ako kasi masaya akong ginagawa siya. Masaya ako nung nagkukwento ako, masaya ako kahit ako natatawa ako pag pinapanood ko yung mga story time ko. But hindi ako ready dun sa kaakibat na image pala na ibibigay ko sa mga tao. So yun, if that makes sense, no? Na parang I feel like I am more than just a sauna person. Alam mo, kasi parang whenever narinig yung pangalan ko, it's always Marvin and Sauna, Marvin and Sauna. I feel like I am more than just that, no? Siguro, yan yung image na naibibigay ko, but I know that I can do better. I know I can do more
'Di ba? I can be funny without being super explicit, 'di ba? I know naman na somehow may humor ako at hindi lang dahil sa mga explicit content. I know I can do better, ganun. And then, I felt like noong tinanggal ko yung mga ganong klase ng content, mas nakatanggap ako ng genuine na support. Alam mo yun, like, yung mga messages na natatanggap ko ngayon na sinasabi nila nag-enjoy kami ng husband ko, pinapanood ka ng family namin, like nila mama, ng mga kapatid ko, mas nandun yung fulfillment, mas nandun yung, pinapanood yung content ko. Kasi, in the first place, the reason kung bakit ako gumagawa ng content, kung bakit ako nagpapatawa, kung bakit I want to make, kasi yun yung purpose ko talaga. Like, gusto ko yung mga manunod sa akin, nag-enjoy sila, matatawa sila, and would still respect me as a person. Alam mo yun? And I feel like ngayon na I'm focusing on travels and more decent contents, hindi naman super decent kasi ang dami ko pa rin mga harot-harot, pero hindi yung super explicit, no? Pero mas ramdam ko na ngayon I am building a better community. Yung community na meron ako, yung suporta na meron ako, mas ramdam ko ngayon na mas masaya ako. Mas masaya ako sa mga messages na natatanggap ko. I just feel happy. Ayun ko na parang kung ano yung, dati kasi for example, nag-story time ako, okay, happy ako. Pero pag may nakakasama ako sa tao, tapos parang sasabihan ako, hindi ako happy, or minsan na-offend ako, minsan, ano ba? Kasi parang hindi naman ako, alam mo yun, parang ang tingin talaga nila sa akin, parang easy to get, na parang pwede sa lahat, na parang, excuse me, sure. Alam mo yun, so parang, ngayon, ewan ko, I just feel happier talaga ngayon with the type of content and with the type of community that I'm building. It's kind of sad. Nasasad pa din ako kasi I really love yung mga entertaining pa rin yung story. But I just have to make a decision kasi alam ko na ayun yung makakabuti para sa akin, 'di ba? At alam ko na ayun yung makakapagpabuo ng mas better na community. Also, when I stopped yung mga super explicit, no, I felt like doon din ako nag-start na makatanggap ng appreciation from different brands, like yung different brands na nag-offer sa akin, mas maraming partnership, mas maraming sponsorship. And as content creators, hindi naman kami mabubuhay ng content lang, na puro content lang, pero wala naman kaming, for example, collaboration, wala namang sponsor. Kasi paano kayo magsusurvive, di ba? Hindi naman pwedeng patawa ka lang, pero paano ka magsusurvive, di ba? Hindi mo masusustain yung paggaganon kung wala kang nakukuha din para tumulong sa'yo na i-sustain yun, no? So, I think, ayun, yun yung mga few reasons kung bakit ko siya tinigil. And I know na hindi sasang-ayon yung lahat, but I just wanna be transparent and I just wanna be honest talaga kung ano yung reason kung bakit ko siya tinigil. Kasi hindi talaga hindi tumitigil yung mga tao sa pag-message sa akin kung bakit wala na. Parang lagi nilang hinahanap and lagi sila nagtatanong kung kailan yung next. Although I know na yung mga taong lumalapit sa akin na they're praising me, they're watching my Sona stories, and minsan nag-message sila ng mga medyo below the belt na bastos, but kung isipin ko, they are also coming from a point of support, no? And nai-enjoy nila yung ginagawa ko. Pero it's just that hindi ko lang makontrol kung paano nila i-perceive ako kasi nga because of my content. Ang gulo na ng thought, pero ayun, yun yung reason. And then, what else? Sabi ko, ano lang to? Akala ko mga 10 minutes vlog lang to. Nasa 20 plus na ako. What else? And then, Vlogmas. Yeah, Vlogmas. So, for the very first time, guys,
itatry ko na mag-vlogmas. So, magdi-daily vlog tayo for the month of December. Trinay ko na siya before, hindi ko nagagawa. Ang hirap maging consistent. But yeah, this time, since meron na rin akong editor, so hopefully, kayanin namin. Kasi kung ako lang, hindi ko talaga kaya, guys. Ang hirap mag-edit ng everyday and mag-film ka. But yeah, with the additional help that I have, currently, we will be doing Vlogmas for the first time. And then I will be traveling to different countries. So, I think yung Vlogmas ko is nahati siya sa 4 parts. So, part 1, yun yung country na to. Part 2, yung country na to. Part 3, and then part 4. So, ayan, I'm so excited kasi first time. Medyo kinakabahan ako kasi everyday. Hindi ko pa na-try na everyday. Parang tinatry ko pero hindi ko siya nagagawa talaga. Lagi may lockdown. Lagi ako may 1 day na pahinga, 2 days na walang upload. But yeah, hopefully this December, let's do this. So, ayun lang. Ang dami nating mga things to look forward to. Vlogmas. And then, Europe trip. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa supportan nyo. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!